Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Mga kapatid, mahalaga tayo ay mabuhay na may pabor ng Diyos. God's favor. Kapag sinabi pong talagang pabor, ito ay nakakagulat yan. Magugulat ka. Kapag naranasan mo sa buhay mo ang pabor ng Diyos. Ikakagulat mo yan. Anong ibig ko sabihin? Yung tipong mahirap, parang nagiging madali. So mamamangha ka kasi iniisip mo, hindi madali ito. Mahirap yan. Pero ba't nagiging madali? Because of God's favor. Pag sinabing pabor ng Diyos, yung hindi mo kaya, pero nakakayanan. Hindi mo magagawa, pero nagagawa. Hindi mo kayang pangyarihin yan, pero nangyayari. At hindi lang ikaw ang magugulat o mamamangha. Dahil hindi mo aakalain kung paanong ito nangyari. Ang tawag po ron, mga kapatid, ay pabor ng Diyos. Kahit nasa iyo na ang lahat, pera, kakayahan, katalinuhan, handa kang magsakripisyo, maghirap, no? Yung kahit mahirap gawin, nakahanda ka dyan, mga kapatid. Kahit nasa iyo na ang lahat ng yan, may mga pagkakataon pa rin na walang magagawa. Maliban na ikaw ay bigyan ng pabor ng Diyos. Yung tipong kahit nagtataka ka, no? Ba't ganun? Ginamit ko na ang lahat. May pera ka pero walang magawa. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo, ang talino mo. You are qualified. Sabi mo gano'n. Pero marami pa rin ang nabigo. Sapagkat hindi lahat pera ang solusyon. Hindi lahat magagawa natin. Kahit gaano ka pa kagaling. Maliban, tumanggap ka ng pabor ng Diyos. Year 2024, we need to live in the favor of God. That's why the title of this message, Living in the Favor of God. Tayo ngayon ay nasa pabor ng Diyos. Hindi po natin mabibili ito kung walang pabor ng Diyos. Kung kayo ay tumayo sa akin, that time, nakausap ko ang may-ari nito, ang hawak natin pera, 900,000, but marami pa tayong bayarin. At inoffer sa atin nito na 2.8 million, walang kaitsu-itsura, mga kapatid. Hindi ko alam. Ang tanging inalam ko, kalooban ng Diyos. Ang tanging tiniyak ko, if it is the will of God. Because if it is the will of God, kapag yan ay kalooban ng Diyos, walang sala, God will provide. At napatunayan natin yan, mga kapatid. Amen? Less than a year, nabili natin ang lupa na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. At kahit kami namamangharon, kaya nga nung kausap ko yung may-ari, sinabi ko, sige po, bibili namin to. Sabi ni Pia, saan ka kuha ang pera? Sabi ko, mag-alala, alam ko, kalooban to ng Diyos. Sapagkat marami tayong pinagpilian, mga kapatid, hindi nangyari. Hindi nangyari. May mas mababa pa rito. Yung may nadaanan nga tayo dyan, 600 square meter. Mas mababa offer sa atin dito. Pero, hindi nangyari yun, mga kapatid. Namamanghala na kami, we will discover na may ganitong problem, may mga ganyan. So talagang nililid ng Panginoon mga kapatid. So we bought this place with God's favor lang po. Wala akong masasabi, hindi dahil sa akin, hindi dahil kanino pa man. Ano po mga kapatid, talagang pabor po ito ng Diyos. Amen? So anong sabi ng Psalms chapter 5 verse 12? Surely, sabi natin surely. Pag ang Diyos ang nagsabi, sigurado yan. Sabi, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Sabi doon, you bless the righteous. Pinagpapala raw ang matuwid. In other translation, you bless those who live right. Tiyak, pinagpapala ng Diyos ang namumuhay ng tama, gumagawa ng tama, those who obey you, yung talagang sumusunod sa iyo, godly, makadiyos, who
who trust in you and take refuge in you. Sabi rito, the Lord will bless those who live right, obey you, godly, who trust in you. What kind of blessing is this? So meron palang siguradong blessing. Amen? At anong blessing ito mga kapatid? Tuloy natin in other translation. So the Lord is blessing you and me, the righteous. And He is blessing us with His favor. That's the blessing of God. May pabor ng Diyos, mga kapatid. Ang nakakalungkot ngayon, kahit mga Kristiyano, marami ngayon ang nawawala ng pabor ng Diyos. Nakakalungkot yan. Bakit? Kasi hindi alam kung paanong maranasan at tanggapin ang pabor ng Diyos. Pakinggan nyo ito. Kung nakuha mo man sa buhay mo ang isang bagay, dahil pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, pinagpawisan mo, tinrabaho mo, okay? At nakamtan mo yan, ginawa mo ang lahat, and you think that you are qualified for that and you deserve for that because you did everything just to have it, at nakuha mo ngayon. Yun nga lang, sa mahirap na paraan. Ako bilang as a father, as a parent, I don't want my children to experience that kind of blessing. Napapahirapan ka muna bago mo makuha yun. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Ang pabor ng Diyos ay hindi sa mahirap na pamamaraan. Pag sinabing pabor ng Diyos, hindi sa pamamaraang mahihirapan ka. Kaya nga, pabor. Di ba? Minsan may naririnig kayo, nakita, naranasan kayo. Ay, wag na po kayong pumila dyan, senior. Dito na po kayo. Ay, wag na po kayong pumila dyan. Dito na po kayo. What's that? Favor. Mahihirapan pa po kayo dyan. Dito na po kayo. Mas madaling paraan. I'm not saying under the table. Kaya nga mamamangha ka. Yung iba, na madali, under the table. Yung mga ganun, di ba? But God says, the righteous, godly, those who obey you. So hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya mamamangha ka pag may pabor ka ng Diyos. Magugulat ka, paano nangyari yun? Imposible yun ah. Bakit nangyari? Because of God's favor. Are you following? The good news is this, you can experience God's favor every day. Yes. Every day. Because that is the will of God for your life. Yan ang kalooban ng Diyos. Para mga Israelita, bagamat namumuhay sila, kumakain sila araw-araw, may sarili silang tinitirhan, may sarili silang bahay, kaya lang alipin. At yung lugar nila, yung tinitirhan nila, pinaghihirapan nila yon bilang alipin. Kaya dumating sila sa pagkakataong humingi na sila ng tulong sa Diyos. Umiiyak sila, they cry out to God because of their situations. Kaya nga pansinin nyo, nung inilika sila ni Moses, anong sinasabi nila kay Moses? Pahirapan mo ba kami dito? Kahit bumalik na lang kami siguro doon. But hindi ganyan ang Diyos natin eh. Ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos, mahirapan ka. Bakit ka magpapakahirap kung may pabor ang Diyos? Amen? Kaya magtataka ka na lang. Kapag ang isang tao ay pinili sa isang bagay na mabuti, kasama yung iba pang kwalipikadong tao, pero ikaw ang napili, pabor ng Diyos yun. Halimbawa si Esther, sa dami ng mga babaeng magaganda, pero siyang napili, pabor ng Diyos yun.
Si Ruth na walang-wala ng pag-asa pero pumunta sa ibang bayan, pero siyang napiling mapangasawa ni Boaz. Accidentally? No. Because God has a plan. It's favor of God. Kaya sa kanya nagmula ang lahi ni David at lahi ng Panginoong Hesukristo. Favor ng Diyos yun. Halimbawa, sa akin na lang. Nung nag-apply ako ng another work, kasi maliit ang kita, so naghanap ako ng mas malaking sahod, siyempre, at stable job and established company, yung Mariwasa. So, nag-apply ako ron, mga kapatid. Sa madaling salita, natanggap ako. Nung first day of my work, nakakasalubong ko sa hallway, yung dati kong professor sa college, na siya ay inaasikaso na lang kasi pa-retire na siya at magiging consultant na lang sa Mariwasa. So nagkasalubong kami. Sabi ko, Ma'am, what a small world. Alam niyo naman, nung college ako, pasaway ako eh. Ha? What a small world. Sabi ng professor, what are you doing, dear? Ma'am, nagtatrabaho ako rito. Ha? Sabi sa akin, paano ka natanggap dito? Sabi mo naman sa akin ganon. Ma'am naman. Alam niyo kung bakit? Nung panel interview namin, 3 kami magkakasabay. In-interview ako ng immediate boss ko sa sales, tapos yung manager ng marketing, at yung presidente sa Thailand, at saka yung HR manager. Panel interview yan. Sa long table. Alam niyo yung kasabayan ko? De La Salle University. Graduate. At yung isa, Ateneo. Sino ba naman ako? Tapos ako yung pinili. Sabi nga ng mga ka-office mate ko, pare, bigating ka. Baka nadaan mo sa kapugian, ha? Joke lang, ha? You know bakit ako natanggap? Not because of me. Yan ay pabor ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung hindi mo akalain na mayroon pang mas qualified sa'yo. Na mayroon pang mas magaling sa'yo. Pero ba't ikaw yung pinili? Katulad ni David. Bakit siya ang pinili ng Diyos na pumalit na maging hari ng Israel? Who is David? He's just a young boy. A teenager. Tagapag-alaga ng tupa ng tatay niya. Mas maraming qualified sa kanya. Sino? Yung mga kuya niya. Bakit? Mga sundalo, mga mandirigma, lahat ng kuya niya. Si David lang ang hindi. Bakit? Tagapag-alaga ng tupa ng tatay niya. At that time, pag ikaw ay tagapag-alaga ng tupa, pinakamababang uri na gawain yan. Nang nagpasya ang Diyos na palitan si Haring Saul, bakit? Sapagkat si Haring Saul, hindi ang Diyos ang pumili dyan, ang mga tao. In fact, pinalitan ng Israel, nasabi, ang Diyos ang inyong hari, pero nainggit yung mga Israelites sa karating bayan, bansa. Sila may hari, kami wala. Ang Diyos nga ang hari nyo eh. Pero pinilit pa rin nila. Ang tawag po doon, permissive will. Hanggang nagkasara si Saul, hindi naging tapat. Kaya ang Diyos na ang pumili. Ang sabi ng Bible, galing sa puso ng Diyos. And who is David? He's nothing. But because of God's favor. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Iba pag may pabor ka ng Diyos, kapatid. Yung mga kapatid niya, nag-training pa yun. Pero hindi napili. Sabi nga ni Samuel, siguro ito na, matipuno, malaki ang katawan, matangkad. Sabi ng Lord, no. O ito na, mas qualified to. No. O ito na, hindi rin.
Iba ang pinili ng Lord. Hindi ayon sa sukatan ng tao. Ang Diyos tumitingin sa puso. If you want to receive God's favor, yung tipong pag nanalangin ka, alam mong tutugon ng Diyos. Bakit? Sapagkat may pabor ka ng Diyos. Si Jabez, lahat ipinag-pray niya, tinugon siya ng Diyos. Bakit? God's favor. And I don't brag about it, I give glory to God. Wala pa po akong pinag-pray na hindi nangyari. Sa totoo lang, mga kapatid. Bakit? Kasi inaalam ko muna kung kalooban ng Diyos. Hindi agad ako doon sa hinihingi ko. Hindi. I need to know if it is the will of God. Para sigurado akong tutugon ang Diyos. Kaya wala pa akong ipinanalangin na kalooban ng Diyos na hindi ibinigay ng Diyos. Amen? Why? Favor of God. May tinatawag mga kapatid, lagi niyo tandaan na God's favor is a gift. Gift. So, ito, naka-experience tayo magbigay ng regalo at nabigyan ng regalo. Di ba? Bakit ka nagbigay ng regalo at bakit nabigyan ka ng regalo? Dahil pinaghirapan mo? No. Because it's a gift. Ganyan po ang pabor. Marami tayong nakuwang pinaghirapan mo. Pero ang pabor ng Diyos, you don't need to do that. Why? Because He is our Father. Sapagkat ang Diyos, tatay natin yan. Mga kapatid, hindi ko pahihirapan ang mga anak ko at pagkatapos magiging masaya ako. Kung tayo mga magulang ayaw nating nahihirapan ang mga anak natin, how much more our God in heaven. Amen? Palakpakan nga natin si God. So, ano yung mga pabor na yan na pwede mong maranasan? Material favor. Yes. Gusto ng Diyos guminhawa ang buhay natin, mga kapatid. There is no such thing as prosperity gospel. Ang prosperity gospel, mga kapatid, pag tinuruan ko kayo ng ganito, tanggapin nyo si Jesus, yayaman kayo. Yung prosperity gospel yun. Ano, hindi ko ipapangaral ang kaginawahan sa buhay? Anong gusto nyo ipangaral ko? Poverty gospel? Ganun ba ang Diyos natin? Bakit natin pinapangaral yung pagginhawa ng buhay at gusto ng Diyos guminhawa ang buhay natin? For His purpose, not for our purpose. To expand the kingdom of God. To be part of His plans. Kaya kailangan natin guminhawa kasi walang libre. Kahit kaligtasan, hindi libre. O pastor, kala ko, yan lang ang libre. No, hindi libre yan. May nagbayad din yan. Sino nagbayad yan? Ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Walang libre. Binayaran ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo yan para sa atin. May nagbayad. Material favor. Do you really believe that even in one day, God can bless your life? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Naniniwala ka ba isang araw pwede maging milyonaryo yan? Yes, maraming naging ganyan. Because of the favor of God. If the Bible says, even in one day, God can save a nation. Na kahit isang araw, kayang iligtas ng Diyos ang isang bansa. How much more in blessing us? Baka magulat ka na lang katulad ni Apostol Pedro. Nagulat na lang siya na wala siyang kahuli-huli. Uuwi na siya. Tanggap niya na walang huli. Tanggap niya na pauwi na zero. Niligpit na mga bangka, mga lambat, inayos na hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon, pumalaot ka. And for the very first time in history,
naranasan nila. Ang sabi ng Bible, magkanda sisira ang lambat sa dami ng huli at magkanda lulubog ang bangka sa dami ng huli hanggang tumawag pa ng ilang mga kasamahan para lang makuha yung favor ng Lord na yan. Pauwi ka na. Zero na. Pero dumating si Lord, nakahuli pa rin more than what they could expect. Amen? Why? Favor ni Lord John. Kaya magugulat ka na lang. One day, you are blessed. I-prophesy mo ngayon sa katabi mo, one day, you are blessed. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. The Bible says, 1,000 days is equivalent to 1 day to God. And 1 day to God is 1,000 days. Anong ibig sabihin yan? Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, isang araw pwedeng mawala. Pinagpawisan mo ng ilang taon, isang araw pwedeng mawala. Pero kahit isang araw, higit pa sa tatrabahuhin mo ng ilang taon. That's why somebody says, itong sabi niya, a day of favor is worth more than years of labor. Siyempre, mas gugustuhin ko na yung pabor ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. God can bless your life even in one day. Magigising ka na lang isang araw. Wow! The blessing of God. At hindi mo lubos maisip kung paano nangyari. Why? That's the favor of God. Another favor is the medical favor. We're not against medicine. Hindi tayo against dyan. Anak ko po, doktor na talaga yan. Mga kapatid, di ba? License, pasado na po yan. General physician na talaga, si Dr. Kia, mga kapatid. Kagabi nga, may humingi raw sa kanya ng reseta, resetahan niya. Ano bang gagawin ko? Papa, magkano ba, Sabi ko, ganito na lang anak ha. Pagkapatiran, bigyan mo ng malaking discount. Pag anak ng pastor, ilibre mo. Bakit? Anak ka rin ng pastor. Amen? Pero sabi niya, pero papa, dapat pag humingi ng reseta, totoong may sakit. Aba, siyempre. Sabi ko, medical favor, sometimes may mga incurable. Kahit doktor nagsasabi, pagpasa Diyos na lang. Kahit sila wala nang magagawa. Pero may tinatawag na medical favor. Marami ang umasa na lang sa Diyos, nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Amen? Bakit? Pabor ng Diyos yun. Ang Diyos na ang nagpapasya. At pag ang Diyos ang nagpasya, no one is above Him. Walang nakahihigit sa Diyos. Pag siya ang nagsalita, walang makakapigil. Even the enemy cannot stop it. And even the enemy cannot change it. Kaya alam ng kaaway, may pabor tayo ng Diyos. Anong ginagawa niya? Nililinlang niya tayo. Pero hindi niya kayang baguhin yung blessing ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sapagkat pinagpasyahan na ng Diyos yun. Medical favor. Marami sa Bible makikita na natin. Wala dying for 18 years. Yung babae, dinurugo for 18 years. Nasabi ron, kinastos na niya lahat ng kayamanan niya. Naubos na, pumunta na siya, nagpagumot na siya. Talagang totally gano'n na siya. Pero nung dumating si Jesus, ang sabi niya, mahawakan ko lang ang dulo ng damit at laylayan niya. Gagaling ako. That's God's favor. Gumaling ang babae. Marital favor. Maraming ganito, mga kapatid. Hindi na magkakaanak. At lagi niyong tatandaan, God has the final say. Ang Diyos pa rin ang merong huling pagpapasya.
hindi sino man sa atin. Kaya maraming hindi magkaanak, nung binigyan ng pabor ng Diyos, nagkaanak pa. Yung parang tila hindi na magkakaasawa. Ayan. Under marital favor yan. Nagulat ka na lang, biglang paggising mo, nandyan na si Eva, nandyan na si Adan sa harapan mo. Ay mga dalaga pa rito, sabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Proverbs 18:22, the Bible says, whosoever finds a wife, finds a good thing and obtains favor of God. See? Yung mga nakasumpong daw ng mabuting asawa. Nakapag-asawa, nakasumpong daw ng isang kayamanan. Bakit? Pabor ng Diyos. Kaya kung katabi mo yung asawa mo, mag-asawa. Sabi mo sa katabi mo, pabor ka ng Diyos. Kaya mga kababaihan, huwag kang mawala ng pag-asa. Isa kang kayamanan na kapag nasumpungan dahil sa pabor ng Diyos. Mental favor. Para saan yan mga kapatid? Wisdom. Minsan hindi mo na alam ang gagawin mo sa mga problema at pagsubok. Gulong-gulo ka na, halos sumuko ka na. Because of the situation, circumstances. Like Daniel. Nung sila ay nasa Babylon na naginip si Haring Nabukadnezar, if you're reading your Bible, at hindi maintindihan ng hari yung kanyang panaginip, kaya tinawag niya lahat ng salamangkero, lahat ng magician niya, at naroon at sabi na naginip ako, hindi ko maintindihan, ipaliwanag ninyo. Ang sabi ng salamangkero, opo, ipapaliwanag po namin, mahal na hari, ano po ang panaginip nyo? Sabihin ninyo. Sabi ng mahal na hari, kung kaya nyong ipaliwanag ang panaginip ko, kakayanin din yung alamin kung ano yung panaginip ko. Ay, sabi ng mga ay wala pong gano'n mahari. Ay, pinatatagal nyo lang, sabi ng mahal na hari, kung hindi nyo kaya, lahat kayo mamamatay. Oy, nakarating kay Daniel yun, kasi kasama si Daniel, biniyayaan din ng Diyos ng karunungan . So lumapit ngayon si Daniel, kasama siyang papatayin. So nilapitan niya yung inutusan ng hari. Totoo ba na papatayin kami lahat? Yun ang utos ng hari. Kaya lumapit si Daniel sa hari. Sabi niya, mahal na hari, bigyan niyo po ako ng ilang araw at sasabihin ko po yung panaginip niyo at ipapaliwanag ko. Pinayagan siya ng hari. Tinawag niya yung mga kapatid na sabi niya, manalangin tayo sa Diyos. Humingi tayo ng pabor. Bakit? Papatayin na sila . Ang sinabi ng hari, hindi pwedeng bawiin. Pero tumugon ang Diyos. Why? Because of favor. Kaya nung sinabi niya sa hari kung anong panaginip at ipinaliwanag yung panaginip, namangha ang hari sa kanya. Kaya si Daniel ay binigyan ng mataas na posisyon. Amen? Ganyan ang gagawin sa ng Lord. Maybe you are down, hopeless situations, financially, in everything. Hindi mo na alam ang gagawin mo. But when you have the favor of God, He will give you the wisdom. Mental favor. Na makikita mo pa rin ang solusyon at gagawin mo sa iyong sitwasyon. Amen? Praise the Lord. And another thing, ministerial favor sa mga naglilingkod kay Lord. Ito yung mga bagay na hindi talaga madali, mga kapatid. Sa pagpapastor, hindi madali. But because of the favor of God, 26 years na tayong nagpapastor. Kung titingnan mo, ang bilis ng panahon, parang ganun lang kadali, di ba? Hindi po. Pero narating natin ang ganitong taon because of God's favor. May mga pinagagawa sa iyo ang Diyos. Pag may pabor ka ng Diyos, walang hindi magtatagumpay, mga kapatid. Amen? Like Joseph, because he has the God's favor. Kaya kahit saan siya mapunta, nagtatagumpay siya. Bakit? May pabor ng Diyos. Nadadamay ang ibang tao. Are you still there? Gusto niyo ba ng pabor ng Diyos?
Kailangan mo yan. Year 2024. I'll share with you yung senior ko sa Workers' Convention. We're in the last days, brothers and sisters. It's not a joke. Tayo po ngayon ay nasa panahon, pumasok na tayo sa panahon ng mga huling araw na. Hindi lang po natin alam kung kailan mismo magaganap. Anong araw, anong date, anong oras. Pero nakapasok na po tayo. Kung dati propesya pa lang ang last days, ngayon hindi na po. Kung dati nandun ang last days pa na sinasabi, pinapangaral, banda-banda ron ang mga huling araw, ngayon po hindi na, nakapasok na po tayo sa mga huling araw. And because of that, si Satan alam din niya, huling araw na rin niya. Kaya narito pa si Satan, kasi narito pa tayo. Are you following? Pero pag wala na tayong lahat dito, mawawala na rin si Satanas. Kaya ang gagawin ni Satanas, double time, triple time. At ano ang gagawin ni Satanas sa mga huling araw? Alam mo ba? Tanong mo nga sa katabi mo, alam mo ba? Magsasabog si Satanas ng tinatawag na espiritu ng panlilinlang. Spirit of deception. Pag sinabing spirit of deception, yung mahihirapan kang malaman kung ano ang sa Diyos o ang hindi sa Diyos. Kaya madideceive ka. Parang ganito, yung tama, iisipin mong mali. At yung mali, iisipin mong tama. Kaya kahit mali, ginagawa mo. At yung tama, hindi mo ginagawa. Kaya ang kailangan natin sa mga huling araw, discernment. Kaya sa mga huling araw, sabi ng Bible, God will pour out the gift of discernment. And that is the last gift na ipagkakaloob ng Diyos. Bakit? Because in the last days, the enemy will deceive a lot of people. At alam niyong malinaw na isang deception ni Satanas? Tanong ko ulit sa inyo. Tanong ulit sa katabi mo, alam mo ba? He will do miracles. Siyempre, pag sinabing himala, yung hindi kayang gawin ng tao. At to be specific sa gagawin ni Satanas in the last days, yung magpagaling ng may sakit. Ganyan ang deception. So iisipin mo, dahil gumaling sa sakit, sa Diyos. Pero hindi mo alam, sa mga huling araw, gagamitin niya ang magpagaling. Deception. Hindi na masyado yung, I can give you the richness of this world. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ng sanlibutan ito. Di ba? Kayang ibigay ni Satanas eh. You can be successful in this world. But that is not the will of God. Dahil pinaghirapan mo, pinagsikapan mo. Di ba? Saka na lang muna si Lord, kailangan ko to. Ayun. Nakuha mo. Pero sa mahirap na paraan. At anumang oras, pwedeng mawala. Remember the favor of God, it is a shield. Protection. Kaya ang kailangan natin ngayon, discernment. Para hindi tayo malinlang ng kaaway. Na kahit minsan nahihirapan tayo, basta sigurado tayong kalooban ng Diyos, hindi tayo malilinlang ni Satanas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya importante ang pabor ng Diyos. We're in the last days, mga kapatid. Do not be deceived. So, paano mangyayari yun?
You need God's favor. Kasi pag wala kang pabor ng Diyos, pag nahirapan ka na, titigil ka na. At kahit sa tingin mo palang mahirap, ayaw ka na. Susukuan mo na yan. Pero pag may pabor ka ng Diyos, kahit sa tingin mo mahirap, pero alam may pabor ka ng Diyos, hindi mo aayawan at hindi mo susukuan at hindi mo bibitawan yan. Sapagkat meron kang pabor ng Diyos. Amen? So how to live in the favor of God? Number 1, simply believe to receive God's favor. Believe. Sabi natin, believe. Santiago, Kabanata 1, talatang 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. You need to believe. Pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat pangako at kalooban ng Diyos na tayo ay bigyan ng pabor, mga kapatid. It is a sure blessing coming from God. Sigurado yon. But you need to believe. Kailangan manampalataya ka, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang pananampalataya, talagang may katapat na takot, pangamba, pag-aanilangan, pagdududa. But when you have this faith, God will be pleased. Because without faith, it is impossible to please God. Hindi ka sasamahan ng Diyos kung walang pananampalataya. Kaya nga laging sinasabi ni Jesus, gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pabor ng Diyos. And number 2, seek to grow in the knowledge of the Lord. Sapagkat nasabi ng Proverbs 8:35, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. You will find life and protection of God. That's favor. Hindi mawawala sa iyo yan. Walang makakaagaw sa iyo yan. Bakit? Pabor ng Diyos yan. Are you following? Sa Tagalog, sapagkat ang taong makakasumpong sa akin. Ano ibig sabihin nun? Naghahanap. Are you looking for God? Or are you just looking for the job? Or are you just looking for the blessing? Baka pagpapala lang hinahanap mo, hindi yung nagpapala. Baka galingan lang ang hinahanap mo, hindi yung nagpapagaling. Baka kaginawahan lang ang hinahanap mo, hindi yung nagbibigay ng buhay ng kaginawahan. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Amen? Unahin mo si Lord. Get to know the Lord. Establish your relationship. Sabi minsan ni Pablo, ang isang susi ko sa aking paglilingkod sa Diyos ay yung nakikilala ko ang Diyos sa buhay ko. So, seek to grow in the knowledge of the Lord. Sapagkat yun ang tama, hindi ka mamamali. Kapag lumalago ka sa pagkilala mo sa Diyos. Kaya paggising mo pa lang sa umaga, hinahanap mo na ba siya? Are you looking for Him? Do you have a prayer life? Devotional life? And number 3, if you really want to live in the favor of God, dapat lumalago ka rin sa pagkilala sa Diyos. I know my God whom I serve. Sabi ng asawa ni Job sa kanya, ganyan ba ang Diyos mo? Look at you! Sisihin mo na ang Diyos mo at magpakamatay ka na. Ano sabi ni Job? Kilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. You need to grow in the knowledge of the Lord. Because the Word of God says, my people perish because of lack of knowledge. What knowledge? Knowledge in the Lord. You could be knowledgeable in this world, but what we need to live in the favor of God is knowledgeable in the Word.
Hello? And number 3, start your day by declaring favor. Start your day, every day, you declare that. Because there is power in words. Ano sabi ng Mark 11:23? Tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. That's the power. Sabihin mo. Hindi pwedeng manahimik. Kaya binigyan tayo ng labi at dila para masabi natin. Declare every day. So anong dinideclare mo araw-araw? Kaya po tayo may prayer on top of the hill every day. Alam niyo pa sa pag-aaral, si Satanas at masasamang espiritu kung kailang kumikilos, madaling araw. Yung tulog ka. Ganyan katindihan ang pagkilos ng masasamang espiritu. Madaling araw. Kaya pala si Jesus nananalangin madaling araw. Bakit tayo may prayer on top of the hill tuwing madaling araw? 4:30 to 5 a.m. Nung time na nilusob ng mga Amalekites, ang mga Israelita, alam niyo yung mga lumusob na kaaway? Mga espiritista. Mga demonic, not an ordinary people. Demonic, mga demonyo. So sabi ni Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, that they are demonic. Kaya tinawag agad ni Moses itong si Joshua, who is the general officer ng mga kasundaluhan. Sabi ni Moses, Joshua, halika rito. May mga kaaway tayo, mga demonic yan. Salubungin mo sila. Harapin mo sila. Siguro sabi ni Joshua, teka muna, demonic pala. Anong laban namin doon? Pero alam ni Joshua yan. This is not a physical battle, but this is a spiritual battle. Remember, we do not battle against flesh and blood. Our battle is in the spiritual. Kaya sabi ni Moses, huwag ka mag-alala, Joshua. Sasama ko si Aaron at Hur, aakyat kami sa burol. So anong gagawin nyo ron? Itataas ko ang aking mga kamay. Tandaan mo, Joshua, habang nakataas ang aking mga kamay, magtatagumpay ka. Not because of you, not because of your weapon, not because of your soldiers. As long as I am lifting my hands, you will experience victory against these demonic forces. Bakit? Alam ni Moses, spiritual battle yun. Naintindihan nyo? Kaya habang nakataas ang kamay ni Moses, nagwawagi sila Joshua. Pero nangalay si Moses. Kaya anong ginawa ni Aaron at Hur? Kumuha ng upuan, pinaupo si Moses, at si Aaron hinawakan ng kamay para manatili ang isang kamay nakataas, at si Hur tinaas din ang isang kamay para manatiling nakataas sapagkat alam nila, spiritual battle ito. Ano bang ginagawa nila? Ano bang ginagawa ni Moses? Intercession. Nananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, hanggat ako'y nagpe-pray sa Diyos, magtatagumpay ka, Joshua, because the battle belongs to God. Amen? Spiritual battle yan. Kaya I'm telling you, every day we're praying for you. But how about you? Are you praying for your family? Are you fighting for your family? Importante yan, mga kapatid. Kaya yung pastor, after prayer on top of the hill, nag-intercede din ako sa inyo through video. Na sinasabi ko sa inyo, as your pastor, I'm praying for you every day. Diyan, sa FB account natin. At nagiging specific ako sa prayer. Kaninang madaling araw, sino nakapanood ng prayer ko kaninang madaling araw? Wala. See, ayun, meron.
Ayun, meron. Anong prayer ko? Ayun, meron. Breakthrough. Because this is the last day for the year 2023. And I'm praying for you na malagpasan nyo na yung hindi nyo nalalagpasan ngayong 2023. Para pagpasok ng 2024, panibagong simula. Hindi ka makapagsisimula kung wala kang tinapos. You cannot start 2024 kung marami kang hindi tinapos. Kaya pag merong hindi ayos na relasyon, tapusin mo na yan. Makipagkasundo ka na sapagkat wala kang masisimulan ng 2024 kung wala kang tinapos ng 2023. Amen? Palakpakan natin si Lord. Breakthrough ang tawag dyan. We need to pray. And in prayer, dyan mo marireceive yung discernment. In prayer, intercession, dyan mo marireceive yung favor ng Lord. That's why year 2024, we need to focus on prayer. Anong focus natin? Prayer. And you will have the favor of God. So, every day, we declare favor. Favor. Favor for your life. Favor for your family. Favor for this church. Hallelujah. Kaya nagtatagumpay. Number 4, of course, you need to stay humble. Because God will protect you. God will lift you up. God will bless you. But be reminded of this. Be humble. Stay humble. Na kahit ina-accuse ka na ng kaaway, dinidisip ka na ng kaaway, stay humble. Meaning to say, trust in the Lord. God is in full control. Kaya sabi niya, Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit ng pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. I know you want God to bless your life. But the requirement of God is to be humble. Magpakumbaba ang bawat isa sa atin. Always remember, God's favor is not a result of anything you've done, but based on what Jesus has done. And number 5. Are you there? So, favor. Become a channel of blessings. Remember, favor of God, we receive it not because we deserve it. We don't deserve it. We don't. Kaya hindi ayon sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. That's why in Psalms 112 verse 5, a good man sows favor and lends. He will guide his affairs with discretion. Huwag tayong mamimili ng tao, mga kapatid. Tandaan mo, tumanggap tayo ng pabor ng Diyos sapagkat pasya ng Diyos yun, hindi dahil sa atin. Because He is our Father. Sana tayo rin ganun sa kapwa natin. Kahit hindi karapat-dapat, bigyan mo pa rin ng pabor. At kahit hindi ka balikan sa ginawa mo, o tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Minahal kita, mahalin mo rin ako. Kaya sa convention, sinare ko po, this time year 2023, medyo i-level up mo yung relationship mo. Huwag na yung ikaw lagi humihingi ng tawad, magpatawad ka na rin. Huwag lagi yung gusto mong ikaw ang mahalin, magmahal ka na rin. Huwag mo laging gusto yung ikaw lagi ang lalapitan, ikaw na rin ang lumapit. Leveling up our relationship. Kailangan natin yan. Why? Because of the favor of the Lord. Hindi na tayo hinintay ng Diyos na tayo ang lumapit sa Kanya. Siya na ang nagkusang nagkatawang tao para abutin ang bawat isa sa atin. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, natuto tayong magmahal sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Let us all stand up.
Amen.